So, share ko lang pala itong no? Bypass road sa may Pagbilao, Quezon. So, tagal-tagal ako lang no? Share sa aking videos. So, ngayon lang ulit. So, ito pala, no? Nakita ko lang ito nung pabalik na ako ng Manila. So, wala kasi particular na landmark dito. So, pansinin nyo na lang yung malaking kalsada dyan sa kanan. Kung galing ka naman ng kung galing ka ng Bicol area, Visayas. So yan, kakanan na tayo dyan. So, ngayon parang kailan ito nabuksan, nung Holy Week yata. So before kasi, nakaka-down ako, doon lang sa may paggaling ka ng Manila, sa may Shell, kakaliwa ka. Pero hindi ka pwede gumaretso dito, sarado pa. But now, bukas na talaga siya. So yan, maganda naman yung daan niya. Medyo pagabi na kasi at the time na yan. Kaya medyo madilim-dilim na ng konti. Pero ginapasin lang yung date, no? Hindi ko na-set up ng tama yung yung aking dashcam. Mali pala yung setting ko ng petsa. Pero ang time tama naman yan, 6:27, tama yung time. Yung petsa lang mali. So, maganda naman yan dito. Tsaka kukunti pa lang yung sasakyan na nakadaan dito. Siguro parang hindi pa pwede yung yung mga 6-wheeler. Sorry yung mga 6-wheeler truck na ba yata pwede rito. Maliliit pala, mga 4 wheels lang. Kasi meron tulay dyan sa bandang unahan na parang isa-isa lang dadaan. Isang lane pa lang kumbaga. Kasi may ginagawa pa. Kaya hindi talaga pwede yung truck doon. So pang light vehicles lang itong daan na to. Motor yan, mga van, kotse, pwede dito. So mabilis yung takbo dito, no? Maluwag. Kasi dati pag namadaan ako dun sa may dati niyang ruta, yung original na ruta, sa may Marlica, dadaan ka ng bayan ng Pagbilao. Kasi ikot ka pa doon, yung kakalang ka, tapos magamit ulit sa may dun sa may Maharlika Highway. Pero tingin ko parang mas malapit doon Hindi ko lang natatimeran kasi pag doon ako nagagaling. Anyway, mas okay na dito kasi doon sa daan naman original na daan niya, yung sa dating daan na lagi kong dinadaanan, matraffic kasi yung sira yung daan. Ito maganda, ang laking tulong nito kasi wala masyadong dumadaan at maluwag yung daan. So, kita nyo naman, medyo mabilis yung takbo ko rito, although alalay pa rin kasi hindi pa kabisado yung kalsada. So, ayan medyo nagtatakip siling. Kita yung araw doon sa may unahan. Nag-aagaw yung gabi tsaka yung liwanag. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo. So I think dito halos 7 minutes So tignan nyo na lang yung sa time. Parang po dyan, parang 18:23 yata ako or 18:24. Tapos matatapos siya ng 18:33. So mga 10 minutes yun pala. Sakali, or 7 minutes nga, 7 minutes. Pero 18:23 nga ba? Anyway, sa nila ng video, makikita nyo na lang yan. So, it's been a while, na hindi na kapag-post ng video. Medyo para sa trabaho. Naging busy lately. Then, hindi ako masyado nakapag-post. Yung iba kasi medyo paulit-ulit na, yung mga dinadanan. Kaya wala rin masyadong post na bago. Kasi replay na lang. Sakto na ko to dati sa my Facebook ko nag-share na dadaan nga daw ito. Pero nung pauwi ako, actually last week lang ako umuwi Hindi ko akalain na bukas na ito hanggang dulo. Dati kasi, magaling ako ng Manila, kakaliwa ako dyan sa may Quezon. Tapos sa may Shell, nagkaroon ko ng Shell, galing ka ng Manila, kakaliwa ako. Kung hindi ka makadiretso, kakana ka ulit, papasok ko ng subdivision. Yun ang alam ko lang daan. Yung pala, bukas na pala siya hanggang dulo na. So, hintayin lang natin yung pagbukas ng iba pang kalsada, mga bypass road. Yan ang hinihintay ko talaga para sa pabilis ang biyahe. Sana lang walang toll fee. Pag may toll fee, yari na naman tayo dyan. Bigat na naman sa busa. Mabilis nga ang biyahe mo, dagdag gastos naman. Pero syempre doon ako sa dagdag gastos, no? Kasi naman sa traffic tayo. So, going back dito sa video natin, nakatawid na ako dun sa lagi kong dinadaanan, pakanap. Kung kakaliwa tayo dun, papasok na bahay nyo ng San Pablo sa subdivision. Ito naman, dire-diretso lang.
sa Marig na sa pinakadulo. Pag kumanan tayo doon, papunta ng Manila. Pag kumaliwa, papunta ng Quezon. So, dapat pala, nung umuwi ako, dito na ako dumaan. So, maganda yung daan dito, sa totoo lang, no? Makinis. Kasi bago pa lang. Tsaka para sa yung lagay ko, nung araw yata yung binuksan eh. Yung pagkakataon ako narinig ko sa mga kaibigan kong may bandang Bicol or Visayas area na nag-commute. O kaya may sarili sasakyan. Bukas na nga daw yung Pagbilao Road. So, tinatanong ko pa nga kung saan yung Pagbilao Road na bypass road. Yung pala nadaanan ko na pala. Nagkataon lang talaga na hindi pa pala buo yung daan kaya hindi ako nakadiretso. Pero ito na, no? Magandang balita at bukas na talaga yung kalsada. Hindi natin mahirapan mag-beta doon sa bayan-bayan. Kasi medyo matraffic talaga doon, lalong nasira yung kalsada doon sa may ano. Yung sa may parang nagle-letter Y na kalsada, traffic doon. Sisira yung daan. Pero ngayon, mabuti naman at naayos na. At passable na yung kalsada kahit sa maliliit na sasakyan. Huwag lang sana daanan ng truck, baka mag-iba yung tulay, problema na naman. So ayan, no? Malapit na ako sa dulo at makapapunta na ulit ng Manila. So ayan, no? Sa mga magbabahe na iba dyan, so paalala lang, no? Bukas na itong daan. Pero hinay-hinay lang sa pagmamaneho. Ako kasi medyo, sa totoo lang, medyo mabilis ako talaga magmaneho kasi nainip ako. Naantok ako pagbabagal. Pero andun pa rin yung ingat, syempre. So pag gumagal ng takbo lahat, pag traffic, naantok talaga ako. Kaya medyo mabilis talaga ang magmaneho. So ito na, malapit na tayo sa dulo. So sa mga makakapanood video na to, so tandaan nyo po bukas na yung kalsada. Makakatagos ka na. Hindi ka na dadaan sa subdivision pag papunta ka ng Quezon or papunta ka naman ng Manila. So ayan. Kung mapapansin nyo, palapit na palapit sa dulo yan, sa crossing na to. Ako hindi ko letter T, pala crossing pa letter T na dahil. So sige lang, tapos na, hanggang dito lang yung video na to, no? Maraming salamat sa inyong panunod at hanggang susunod po muli. Maraming salamat. Magandang gabi. Sorry, magandang araw pala. Sige po, ingat po kayong lahat. Thank you po.